as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan Nerio Caranza sa Job, Kabanatang 42, talatang 10. Pagkatapos maipanalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan, muli siyang pinaunlad ng Panginoon at dinoble pa niya ang dating kayamanan ni Job. Kaibigan, ito ay isang malalim na aral tungkol sa kapatawaran, panalangin para sa iba at ang pagbabalik ng pagpapala ng Diyos. Ang pagpapala ay dumadaloy kapag ang puso ay handang magpatawad at manalangin para sa iba, kahit na sila ay nakasakit sa atin. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang ating programang Rise and Reflect. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong maagang pag-tune in, pagsama sa akin sa atin pong huling bahagi ng Aklat ng Job. Ito na po ang huling kabanata ng Aklat ng Job. At dito nga po sa ating programa ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, tayo po ay tutunghay sa huling kabanata ng Aklat ng Job, Kabanatang 42, talatang 1 hanggang 17. Tapos sumagot si Job kay Lord, Lord, alam ko pong kayo ang makapangyarihan sa lahat. Walang makakapigil sa lahat ng gusto nyo. Sino ba naman ako para magduda sa karunungan nyo? Wala po akong kaalaman, yan ang totoo. Nagsasalita po ako ng mga bagay na di ko naiintindihan, mga bagay na hindi abot ng aking isipan. Sinabi nyo pong makinig ako sa inyong sasabihin at ang mga tanong nyo ay aking sasagutin. Noon, nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba. Pero ngayon, nasaksihan na mismo ng aking mga mata. Kaya po ngayon, hiyang-hiya ako sa aking sarili. Sa lupa at abo, ako'y nauupo dahil sa pagsisisi. Pagkatapos sabihin ni Lord kay Job ang lahat ng mga ito, sinabi naman niya kay Eliphaz na taga Teman, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan kasi hindi nyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin gaya ng ginawa ni Job na servant ko. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa, dalhin nyo ito kay Job na servant ko at sunugin nyo bilang offering.
Ipagpepre kayo ni Job, siya lang ang papakinggan ko para hindi na kayo maparusahan sa ginawa niyong kahihiyan. Hindi niyo sinabi ang totoo tungkol sa akin gaya ng ginawa ng servant kong si Job. Sinunod ni na Eliphaz na taga Teman, Bildad na taga Shua, at Sophar na taga Naama ang pinagagawa sa kanila ni Lord. Tinanggap nga ni Lord ang prayer ni Job. Binalik ni Lord ang buong kabuhayan ni Job. After niyang ipag-pray ang mga kaibigan niya, dinoble pa ni Lord ang yaman niya kung ikukumpara sa dati niyang kayamanan. Dinalaw si Job ng mga kapatid niya at lahat ng mga dati niyang kaibigan. Nagpakita sila sa kanya ng pakikiramay at pinagaan ang loob niya mula sa lahat ng kahirapang pinaranas sa kanya ni Lord. Binigyan ng bawat isa sa kanila si Job ng pera at gold na singsing. Mas lalong blines ni Lord ang mga huling araw ni Job kesa nung umpisa. Nagkaroon siya ng 14,000 na tupa, 6,000 na camel, 2,000 na magkatuwang na baka, at 1,000 na babaeng donkey. Nagkaroon din siya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Pinangalanan niya ang unang daughter niya ng Jemima, ang pangalawa naman ay Kesia, at ang bunso ay Keren Hapuk. Walang babaeng mas gaganda pa sa mga daughter ni Job sa buong lupain. Pinamanahan din sila ng tatay nila gaya ng mga kapatid nilang lalaki. After nito, nabuhay pa si Job ng 140 years. Naabutan niya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, at ang mga apo sa tuhod. Namatay si Job na matandang-matanda na matapos mabuhay ng napakahabang panahon. Ibinalik ng Panginoon. Ito ang huling kabanata ng aklat ng Job. At sa paghahanap ng kasagutan ni Job, natagpuan niya ang Panginoon. Ibinaling ng Panginoon ang kanyang atensyon sa 3 kaibigan ni Job. Mali ang pag-akusa nila kay Job at sabihing siya ay may kasalanang hindi kinilala o pinagsisihan sa kanyang buhay. Nagsalita sila ng hindi tama tungkol sa mga dahilan ng Diyos sa pagkawala ng kayamanan, pag-aari ni Job at pagkawala ng kanyang mga anak at mga alipin at pagkakaroon ng mga bukol o sugat ni Job. Nagalit ang Panginoon sa kanilang maling representation sa kanya. Ipinakita naman ng Diyos ang biyaya sa kanila sa pamamagitan ng pag-uutos na sila ay magdala ng alay at sakripisyo at pagpapanalangin ni Job para sa kanila sangayon sa talatang 8. Ang kapansin-pansin dito ay tinanggap ng Panginoon ang panalangin ni Job sangayon sa talatang 9. Hindi binanggit na tinanggap niya ang kanilang mga sakripisyo. Ito ay muling nagpapatibay kay Job bilang isang taong may integridad. Matapos ang lahat ng pamumuna at kawalan ng habag na natanggap niya mula sa mga lalaking ito na kanyang kaibigan, handa pa rin siyang manalangin para sa kanilang kapakanan. Kaibigan, napakahalaga ng intercessory prayer. Sa talatang 10, pagkatapos maipanalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan, muli siyang pinaunlad ng Panginoon at dinoble pa niya ang dating kayamanan ni Job. Pinagpala ng Diyos si Job at higit pa na ibinalik ang lahat ng nawala sa kanya. Sangayon sa talata, doble ng kanyang kayamanan ay ibinalik sa kanya ng Diyos. Nabuhay pa siya ng 140 years at nakita pa niya ang ilang henerasyon ng mga bata. Habang nakaupo tayo, kaibigan, nakasama si Job, naramdaman natin ang kanyang sakit, ang kanyang pagdurusa, ang kanyang dalamhati, at ang kanyang pagkabigo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy niyang hinanap ang Diyos para sa kanyang mga katanungan. Dahil sa kanyang dakilang pananampalataya, ang kanyang epitaph ay halos kapareho ng 2 iba pang patriarka ng pananampalataya na sina Abraham at Isaac. Sa pamamagitan ng pagkikipagdebate ni Job sa kanyang mga kaibigan, natuklasan natin na may nauunawaan siya tungkol sa pangangailangan ng isang arbitrator, isang tagapagtanggol at tagapamagitan. Sang-ayon yan sa Kabanatang 9, Kabanatang 16 at Kabanatang 11 ng Aklat ng Job.
ang katiyakan ng pagkabuhay na magmuli, at kung ano ang ibig sabihin ng paglakad na kasama ang ating Diyos. Dahil nakaupo tayo kasama ni Hope sa hirap, nagagalak tayong kasama niya sa kanyang pagpapanumbalik. Hindi man perpekto ang buhay ni Hope, ngunit patuloy niyang hinanap ang Diyos. Isa siyang halimbawa ng isang nagtiwala sa Panginoon, bagamat hindi niya nauunawaan ang dahilan ng kanyang hindi magandang kalagayan. Kaibigan, naway magtiwala din tayo sa Diyos kapag ang direksyon ng ating paglalakbay sa pananampalataya ay umabot sa hindi inaasahang pagkakataon. At sa pagtatapos ng aklat na ito ng kasaysayan ni Job, ay nakita natin na sa kanyang paghahanap ng kasagutan sa kanyang mga katanungan, ang Diyos mismo ang kanyang natagpuan at higit na nakilala ang kanyang kabutihan. Kaibigan, ano ang itinuturo sa iyo ng pag-aaral na ito tungkol sa iyong paglalakbay kasama ng ating Panginoon? Ano ang isang bagay tungkol kay Job na sumasalamin sa iyong pananampalataya? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Sa pagkakataong ito ay nais ko pong samahan niyo kami sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, sa pagtatapos ng aming pag-aaral sa aklat ng Job, nagagalak po kami sa pagpapanumbalik mo kay Job. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa paghatid sa amin sa paglalakbay na ito sa buhay ni Job at sa mga aral na itinuro mo sa amin sa daan. Tulungan mo po kaming maging matibay sa pananampalataya na katulad ni Job. Panginoon, sa pagkakataong ito, akin pong itinataas ang amin pong mga kaibigang nagpahayag ng kanila pong mga dalangin, mga kahilingan sa inyo. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakikita niyo po ang kanilang kalagayan, Panginoon. Ang mga bagay na kanila pong hinihiling, kung ito po ay makapagpapatibay ng kanilang pananampalataya, Panginoon, nakikiusap po ako na ito po ay kanila pong matanggap. Ganon din po naming idinadalangin, Panginoon, ang patuloy ninyong paglingap sa kanila pong mga mahal sa buhay. Ingatan po sila, Panginoon, saan man po sila naroroon. At pagkaisahin niyo po sa pananampalataya ang sambahayan ng amin pong mga mahal na tagapakinig. Tulungan sila, Panginoon, na maging matibay sa pananampalataya anuman ang pagsubok na kanila pong pinagdadaanan. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin, sapagkat ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli, kaibigan, sa inyo pong pagsubaybay dito po sa ating himpilan AWR 89.1 FM at dito po sa ating programang Rise and Reflect. At ngayon po ay akin pong ini-offer sa inyo ang ilan pang nalalabing booklet ng pag-asa para sa mga panahong maligalig. Mapapasa inyo ang babasahing ito kung inyo pong itetext ang inyong kompletong pangalan at address dito po sa ating himpilan AWR 89.1 FM, at ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Ito ang iyong kaibigan, Neryo Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod, may nagmamahal sa iyo. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born with every breaking of the dawn.
Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.